What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Ako muli ang inyong science teacher, Rolly Franco, para sa panibagong video lesson. Welcome to our general science lesson. Ngayon ay nasa week 9 na tayo ng quarter 1. Ngayon, aalamin natin ang mga katangian at gamit ng light at sound. Paano ito nakakaapekto sa ating komunikasyon, kalusugan at nagagamit sa entertainment. Narito ang mga layunin ng pag-aaral natin na ito. Dito sa lesson, i-describe natin ang different properties of light and sound waves. We will also examine how light and sound waves properties are applied in communications technology, navigation, medicine, and entertainment. And also, we will recognize the importance of the application of the properties of light and sound in daily life. Let's have first an activity. Identify it. Identify what are the properties of light or sound that are stated in each item. Number 1, the phenomenon where light bounces off a surface and changes direction. This is reflection. Number 2, it is the bending of light rays as they pass from one medium to another. This is refraction. Number 3, it is the distance between two consecutive points in phase on the wave. This is wavelength. Number 4, the height of a wave which is measured from its equilibrium position. This is amplitude. And lastly, it refers to the number of cycles or oscillations a sound wave completes in 1 second. This is frequency. Now let's have another activity, and this is for Pix 1 concept. Take a look at these pictures. What are being shown in the pictures? What are the physics concepts related to the pictures? In what fields are these technologies related to? Clearly, these pictures presents our topic for today, which is about light and sound. So this is related to physics concepts because this shows how light and sound are propagated or are produced. These technologies are related to the applications of the light and sound in our day-to-day lives. What are properties of light? Ang light ay isang electromagnetic wave na kaya mag-travel kahit walang medium. Kaya nakakarating sa Earth ang sunlight mula sa araw dahil hindi nila kailangan ng medium para makapag-travel. Ano-ano nga ba ang mga properties ng light na napag-aralan nyo na rin nung kayo ay nasa junior high school or elementary level pa lang? Una na dyan, syempre, ang pinaka-famous na property of light ay ang speed. Base sa pagsusukat, light travels at 300,000 kilometers per second. Ganun kabilis, 3 times 10 raised to the 8th power meters per second in a vacuum. Pero ang light, nagiging mas mabagal kapag dumadaan siya sa mga materials katulad ng glass o kaya ay water. So that's the first property. Next, we also have wavelength. Wavelength is the distance between two consecutive orthros. So alam natin, ang light ay isang uri ng wave. Okay. So bukod sa wave, maaari din natin i-describe ang light as particle. Pero kung dinidescribe natin siya as wave, pwede nating sukatin ang distansya sa pagitan ng dalawang wave ng nalilikha ng light by its wavelength. Aside from determining its length, wavelength also determines the color in visible light. So nakadepende kung gaano kahaba ang wavelength sa kung anong klase ng visible light ang makikita natin. Halimbawa, kapag 400 nanometers ang wavelength, ang nakikita nating liwanag ay violet. Kapag naman ang light ay nasa 700 nanometers wavelength, ang makikita nating kulay ay color red. Pangatlo ay ang frequency. Ang frequency ay ang number of wave cycles per second na nasusukat sa pamamagitan ng unit na hertz. Higher frequency, ibig sabihin ay mas malakas ang energy
na nare-release ng isang light. So, frequency times the wavelength is equal to speed of light. Or, in equation, c, which represents the speed of light, is equal to f, or the frequency, times lambda, or the symbol lambda, which represents the wavelength. We also have these other properties of light: reflection, refraction, diffraction, dispersion, interference, and polarization. Let us run down each. Reflection is the ability of the light to bounce back off a surface. Halimbawa, kapag ang light ay tumatama sa isang reflecting surface katulad ng mirror o ng tubig, base sa law of reflection, the angle of incidence is equal to angle of reflection. Ibig sabihin, kung saang anggulo tumama ang liwanag, ay ganon din siya anggulo magkakaroon ng reflection. Pangalawa, ang refraction. Ito naman ay ang property kung saan the light bends when passing from one medium to another. As I have said earlier, light may slow down when it encounters a different object. For example, when it travels from air to water. Light travels faster in air compared to water, so there will be a change in speed. And because of that change in speed, the light bends. Third is the diffraction. It is the bending of light around obstacles or through small openings. For example, kapag ang light ay dumaraan sa maliliit na butas, nagkakaroon ng bending. So mapapansin natin na kahit maliit ang butas na pinanggalingan ng liwanag, dahil sa nagbend siya ay lumalaki ang kanyang sakop. Halimbawa ng mga application nito ay sa mga projectors o kaya naman ay sa iba pang mga light na nagtutungo o dumadaan sa maliliit na butas. Interference: when two light waves meet, they combine. It's either combination or constructive interference or cancel out or destructive interference. Halimbawa, may two light waves na nagkasalubong, pwedeng ang mga light ay magkaroon ng repeated dark and light fringes dahil sa destructive and constructive interference. Polarization: light waves normally vibrate in all directions perpendicular to their path. Polarization filters allows waves vibrating only in one direction. Then we also have dispersion. Ito yung famous na kung saan yung light ay nahati sa iba't ibang colors. Halimbawa, kapag dumadaan light sa isang prism or kapag nagkakaroon ng rainbow dahil sa pagdaan ng mga araw sa mga water droplets sa ating air. It happens because different wavelengths refract at different angles, and it refracts the colors of light, which are the red, orange, yellow, blue, indigo, and violet. Application of light in communication. Sa communication, ginagamit ang light sa fiber optics. May ultra-fast internet dahil dito. Halimbawa rin ito ay ang satellite lasers at ang Morse code signals na dating ginagamit sa telegraph. Application of light in navigation. Sa navigation o pagtitingin kung nasaan na sa isang lugar, gumagamit ng light signals ang mga piloto o marino para makita ang direksyon, lalo na sa gabi kung saan limited ang kanilang view. Also, applied in lighthouses, aircraft signal lights, and light sensors in GPS. Application of light in medicine. Pwede palang gamitin ang light sa pagpapagamot. Sa medicine, ginagamit ang light waves para tumingin sa loob ng katawan, gaya ng x-rays hanggang sa laser eye surgery or LASIK. Ginagamit din ito sa endoscopy at sa mga CT scan. Application of light in entertainment. Light brings excitement in concerts and movies through projectors, 3D glasses, and holograms all rely on light waves. Tapos na tayo sa light. Pag-usapan naman natin ngayon ang sound. Kabaligtaran ng light, ang sound ay kailangan ng medium, bagkat ito ay isang mechanical wave. Kaya walang tunog sa outer space. Properties of sound.
Narito ang mga sumusunod na properties of sound. We have frequency, o yung pitch o taas, o hina ng isang sound. Tumutukoy din ito sa mga notes. Amplitude, loudness, o ang lakas o baba ng boses o ng sound. Echo o reflection, at resonance o natural vibration. Mas mataas ang frequency, mas matinis ang tunog. Echo, reflection yan ng sound, parang sonar. Ano naman ang application ng sound sa iba't ibang mga aspeto? Unahin natin sa communication. So, syempre, sa communication, pinakagamit na gamit ang sound. Halos lahat ng devices na may boses o tunog ay gumagamit ng sound waves. Halimbawa, ang mga telephone, microphone, cellphone, or speakers. Ginagamit din ito sa public address systems. Application of sound in navigation. So, gumagamit ng tunog katulad ng sonar o ang ibig sabihin ay sound and navigation ranging. Nagre-reflect ito sa seafloor para malaman ng barko ang lalim o kung may hadlang sa daraanan. Ginagamit din ito sa submarine echolocation and aircraft sound monitors. Application of sound in medicine. Ultrasound, isang non-invasive na paraan para makita ang baby sa tiyan. Tunog ang gamit dito, hindi light pero nalalaman kung nasaan pa rin ang bata. Lithotripsy, breaking by shock waves with a surgical instrument of calculus in the urinary system into pieces small enough to be voided or washed out. So gamit lang pala ang tunog, pwedeng basagin o durugin ang mga calculus o ang mga naipong bara sa urinary system. And kapag sila ay nadurog na, madali na lang itong ma-wash out sa labas ng katawan. Ginagamit din ang sound syempre sa paggawa ng hearing aids. Application of sound in entertainment. Bawat sinihan, concert at video game ay mas pinapaganda ng tamang tunog mula sa surround sound hanggang sa bass effect. Now mag-focus tayo sa mas mga sikat o mas mga kaibang gamit ng sound and light. Unahin natin ang fiber optics. Ang fiber optics ay karaniwang ginagamit na ngayon ng mga internet service provider para sa mas mabilis na internet connection. Ngunit paano nga ba ito ginagawa ng mga internet service provider? Iscan nyo ang QR code para mapanood kung paano gumagana ang fiber optics. Sa fiber optics, ang light ay kinukulong sa loob ng fiber dahil sa total internal reflection, kung saan nagkakaroon ng paulit-ulit na pag-bounce back ng light sa loob ng fiber na to. Kaya mas magiging mabilis at efficient ang data transfer. Pumapasok muna ang light sa loob ng fiber core, nagkakaroon ng data reflect ng total internal reflection, at ang data ay dumadaloy sa pamamagitan ng light pulses. Kapag napanood nyo na ang video na to, sagutin ang mga sumusunod na tanong. What are the different properties of light mentioned in the video? Why are fiber optics cable preferred to be used in modern communication? And how does fiber optics work? Sunod naman ay ultrasound. Hindi ba? Meron na ngayong mga 4D ultrasound na nakikita na talaga yung itsurang mas detalyado ng mga baby sa loob ng uterus ng mother nila. Paano nga ba ito gumagana? Scan ang QR code at panoorin ang video. Tumatama ang sound wave sa loob ng katawan, bumabalik, at ginagawang larawan ng computer. Safe ito, walang halong radiation. Pag napanood ng video, sagutin ang mga sumusunod na tanong. What is ultrasound? How is an ultrasound image formed? And how is ultrasound used today? And also, what are the advantages of ultrasound? Last ay ang sonar. Ang sonar ay parang tenga ng barko. Pinapakinggan nito kung gaano katagal bumalik ang tunog para sukatin ang lalim ng dagat. Panoorin ulit ang video na nasa QR code at sagutin ang mga susunod tanong. What does the word sonar stand for? Nabanggit ko na to kanina. What property of sound wave is involved in sonar? And illustrate how sonar works in marine exploration. At dahil dyan, dumako na tayo sa assessment portion. Sagutin lamang itong concept map na ito. Ibigay ang kahalagahan o gamit ng light and sound sa communication technology. Ang una ay ibinigay na para sa inyo.
At diyan nagtatapos ang ating video lesson patungkol sa light and sound. Maraming salamat muli sa bumuo ng lesson exemplar kung saan binase ang discussion video na ito. Muli ako ang inyong teacher, Rolly C. Franco. Maraming salamat sa panonood.